Dinurog ako ng taong binuo ko kaya nahirapan ang damdamin ko kaya para po akong nadaya. Dahil buong mundo ko po ay pinaikot ko na lang sa kanya kaya madalas po akong tulala. Tawagin na lang daw natin siyang RJ dahil ang letter sender po natin ngayon ay isang nagbabagang lalaki. Natutuwa lang talaga ako kapag may letter sender tayong lalaki dahil madalang pa yan sa patak ng ulan. Noong si RJ ay nasa first year college pa lang ay palagi siyang may nakikitang isang babae na tawagin na lang daw nating RR dahil maliit lang naman ang kanilang eskwelahang pinapasukan. Naging crush na si RR dahil napaka-angelic ng kanyang muka at sobrang ganda niya talaga. Isang beses ay nagkaayaan sila ng kanyang mga ka-boardmate na maglaro ng basketball sa loob ng kanilang campus pagkatapos ng oras ng klase. At sakto naman na may ibang naglalaro ng basketball kaya hindi sila natuloy sa paglalaro at may nakita naman silang nagtitraining ng taekwondo. Niyaya siya ng kanyang mga kaibigan na mag-training ng taekwondo pero ayaw talaga ni RJ dahil hindi naman yun ang kanyang hilig. Pero noong may nakita siyang pamilyar na muka at yun ay si RR kaya nagdesisyon siya na mag-training na din. At hindi naman daw sa pag-aano ay malakas ang loob ni RJ pagdating sa mga babae kaya agad niyang kinausap si RR. Kaya si RR na ang naging inspirasyon niya para ipagpatuloy ang kanyang pagtitraining sa taekwondo dahil sa tuwing may training sila ay nagkakausap sila ni RR. At ilang araw lang ang nakalipas ay tinanong niya na si RR kung ano ba ang pangalan niya sa Facebook at dito na nalaman ni RJ na meron na palang ibang boyfriend si RR. 5 taon na sila magkarelasyon kaya parang bigla na lang nalungkot si RJ at parang ayaw niya na ring ituloy ang pakikipag-usap sa kanyang crush. Pero dahil hindi niya kayang iwasan ay madalas pa rin sila nakakapag-usap at madalas silang inaabot ng alas 12 na magka-chat. Naglakas din ang loob si RJ na magtapat na kay RR pero dahil may boyfriend na siya ay nabusted po si RJ. Pero dahil matigas ang ulo ni RJ ay hindi siya agad sumuko. Madalas pa rin siyang magpakita ng motibo kay RR hanggang sa umabot na ng ilang buwan na palagi pa rin silang magkausap at magkasama. Hanggang sa dumating ang araw na naghiwalay na si RR at ang kanyang boyfriend dahil nawala na daw sila ng time sa isa't isa at hindi naman daw si RJ ang dahilan. Kaya isang buwan lang ang nakalipas ay pinayagan na rin siya ni RR na manligaw sa kanya at ang gusto niya ay yung totoong panliligaw. Mas lalo na silang naging mas malapit pa sa isa't isa at palagi na silang magkasama kaya parang sila ay magjowa na at nag-I love you din sila sa isa't isa. Kaya minsan ay naiisipan niyang tanungin si RR kung sila na ba talaga dahil parang ganun din naman ang pinaparamdam sa kanya. Pero walang kiss o something na nangyari sa kanilang dalawa dahil sobra ang kanyang paggalang kay RR dahil ang gusto niya ay pakasalan niya muna ang kanyang crush bago may mangyari sa kanilang dalawa. Isang gabi ay bigla na lang nagpasundo sa kanya si RR dahil sobrang dami niyang dalang grocery at na-tsempo rin na sobrang lakas ng ulan ng gabi na yon. Kaya nagpatila muna sila ng ulan sa isang waiting shed pero ang napansin ni RJ sa kanyang crush ay parang iba ang kanyang pagdikit. Kaya pakiramdam ni RJ ay parang iba ang gustong mangyari ni RR dahil sa tuwing niyayakap niya ito ay hindi naman siya nagagalit. Kaya bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ni RJ sa kanyang crush kaya bahagya siyang lumayo at naglagay siya ng pagitan sa kanilang dalawa. Kaya nang dahil sa sobrang paggalang ni RJ sa kanyang crush ay parang nagalit sa kanya kaya hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit nagalit sa kanya nung gabing yon. At bandang huli ay sinabihan na lang siya ni RR na kaibigan lang talaga ang turing sa kanya kaya gumuho naman ang mundo ni RJ. Hindi na lang daw muna siya magbo-boyfriend at magpo-focus na lang siya sa pag-aaral at dahil ginagalang niya ang desisyon ni RR ay pumayag naman siya. Pero bago pa yon ay sinabi niya kay RR na handang-handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal pero ilang linggo lang ang nakalipas ay nalaman niyang may ibang boyfriend na si RR. Kaya lalo na lang nahirapan ang kanyang damdamin dahil pakiramdam niya siya po ay nadaya at para siyang nalugi dahil buong mundo niya ay pinaikot niya lang kay RR. Maraming pagkakataon din na bigla na lang siyang natutulala at may mga oras na naiisipan niya ng choke tayo ng kanyang sarili dahil hindi niya nakaya ang sobrang sakit. Masakit lang din sa parte niya na parang wala siyang karapatan kay RR pero kasama naman siyang bumuo sa sarili ni RR noong mga panahong durog na durog siya. Pero sa iba pala inilalaan ni RR ang kanyang pagmamahal noong mga panahong nabuo na siya. Sa mga panahong nagmo-move on si RJ ay dito niya na na-realize na kailangan mo palang pahalagahan at irespeto ang iyong sarili. Dahil noong mga panahon na nililigawan niya si RR ay sobrang dami nitong pinagbabawal sa kanya kaya sobrang dami niyang nawalang kasiyahan sa buhay. Pinagbawalan din kasi siya ni RR na makasama ang kanyang mga kaibigan pati ang mga kaklase niya na babae dahil sobrang selosa niya. Kaya simula nang pinatigil siya ni RR sa panliligaw ay nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Sobrang dami niya naging kaibigan at naging masaya siya kasama ang kanyang mga kaklase. Kaya tama ang sinabi ng mga kaibigan ko na kung hindi para sa'yo ang isang tao ay hindi iaalaw ni God na mapasayo siya dahil magkakasakitan lang kayo ng isa't isa. Hindi bang kami nagkatuluyan ay may asawa na siya ngayon at hangad ko pa rin maging successful siya sa kanyang buhay at masaya na rin po ako sa girlfriend ko ngayon. 4 years na rin po kami ng girlfriend ko at sobrang thankful ko dahil binigyan ako ng girlfriend na mahal ako. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At nang dahil sa sobrang paggalang ni RJ, yun ang naging katapusan ng kanyang panliligaw. Dahil ang tipo niyang lalaki, Maginoo, pero medyo bastos. Ang tipo niyang lalaki, Maginoo, pero ayaw niya na mag
magalang. Maginoo, pero ayaw na magalang. Meron kasi mga babae na ayaw na ginagalang, gusto yung binabalawura. Pakiramdam siguro ni RR ay na-reject siya nung dinikitang kanya tapos nilayuan mo siya. At mabuti na lang nabanggit mo na may girlfriend ko na, kundi finish ka sa akin dahil mukha pong attorney si Sender, parang hindi ko na kailangan maghanap buhay. At hindi po siya nangangailangan ng payo dahil marami po siyang pera. Siya po ay nasa Japan ngayon kaya wala siyang problema.